So guys, may gagawin tayong Toyota Camry 2011 model. Ngayon, scan natin para malaman natin kung anong problema. Okay, check natin. Scan natin yung gamit tayo ng Opel ito ang gamit namin. Sabit natin itong connector sa ilalim. Gamit natin ang Opel. Scan natin kung anong problema. Scan natin. Okay. Ayaw. Yan. Toyota yan. Toyota Camry. Pa rin siya, nakailaw pa rin siya. Scan muna natin ito. Gamit tayo ng Opel scanner. Maganda rin, no? Mas mapapadali yung trabaho mo talaga pag meron kang scanner. So automatic scan, read, check natin. Matagal na lang. Dito Japan to eh. Okay natin other. Japan ba to? Tingnan ko nga. Japan, Thailand. Nakikita mo kasi yan dito. Kung saan made. Hindi na. 2011, hindi. Saan ba yun? Ano ba ito? Sige, dito tayo pasok. Balik tayo. Yan. Good smart key. Okay, diagnostic. Auto scan. Makita natin yun kung anong port na yun. Meron siyang port ABS combination meter. Okay, problema niya ang ating ABS. Ito tayo sa live data. Trouble code muna. Kung anong trouble code niya. So dahil nakailaw ang ABS, ang code niya C1333 current. Ibig sabihin may problema yung left rear speed sensor circuit open. So possible yung sensor o kaya yung wire. Ngayon check natin yung live data. Mas maganda kasi ma-check natin yung live data. So pag check ng live data, ganito lang. So kailangan natin ito ng rear, right front wheel, left front wheel, rear front, right rear wheel speed sensor,
At yung left rear wheel switch, ito yung may problema ngayon. Checkin natin yung live data niya kung gumagana lahat. Kasi pag gumagana yan, mas madaling ma-encounter, madaling makita yung problema ngayon. Pa-underin natin. So kailangan natin pa-underin yung sasakyan. Atras abante lang, makikita natin kung mag-wave. Minatras natin. Pansinin nyo yung ano nya, bawat sensor niya. Ano, may wave siya. Ano, yung ano lang ang wala. Yung tatlo meron, yung rear front at saka left front, tapos rear right meron. Pero yung isa ang wala. Ayan, tingnan mo. So ibig sabihin may problema talaga yung sensor niya, etong isa. Okay, ibalik pa natin. Abante. Ganun lang, kaya possible niya yung sensor may problema ang wire. Okay, checkin natin kung anong problema. Iangat natin yung sasakyan, makita natin kung anong problema sa ilalim, kung putol yung wire o yung sensor mismo. Itong wire na putol dahil sa kalumaan, natanggal na siya mismo. Kaya papalitan natin yung wire kasama yung socket. Tingin ko wala nang problema yung sensor. So itong wire na to pataas, ni-repair na dati, oh. Kita mo naman na-repair na. Kaya ito lang yung problema. Okay, palitan natin bago, update ko kayo pag napalitan na. Okay, salamat. Guys, ito na, napalitan na natin yung sensor. Napalitan na natin yung sensor nya, tapos yung connector nya. Ang problema lang talaga siya, yung connector nya. Palitan na natin yung sensor, dinamay na natin yun. Start natin. Dapat switch on mo muna yan. Pag nawala yung ABS, ibig sabihin okay na. Yan, start natin. Yan, wala na siyang ABS. Yan, nakita nyo, wala na. Okay, ganun lang mag-check. Mas maganda talaga pag meron kang scanner para sa sasakyan. Mas madaling makapag-diagnose. Mas madali yung trabaho. Okay, salamat.